Si Kim Yong-shim at ang kanyang pamilya ay mga Katoliko at mahigit 40 taon na siyang mananampalataya. Noong 2019, sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisiyasat, natiyak niyang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus at ibinahagi niya ang ebanghelyo sa kanyang anak na babae. Noong sila'y nag-uumapaw sa galak sa pagdalo sa piging ng kordero, ang pamilya ni Kim, na nalinlang ng mga walang batayang tsismis, ay nagsimulang mahigpit na kumontra sa kanya. Sinusubukang pigilan siya sa pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Isang araw, natagpuan ng mister ko ang mga aklat ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa aming bahay. Naghanap siya online, nakakita ng ilang walang batayang tsismis, at sumiklab sa galit, at mahigpit na kumontra sa aking pananalig. Para mapanatili ang kapayapaan, wala akong nagawa kundi ang sumang-ayong isuko ang mga aklat. Bahagyan nitong pinahupa ang alitan sa wakas. Kalaunan, nalaman din ng nakababata kong kapatid na babae na leader ng isang prayer group sa aming simbahang Katoliko na nananampalataya ako sa makapangyarihang Diyos at mahigpit itong kinontra. Para pigilan ako, ipinadala pa niya ang nanay ko sa bahay ko para bantayan ako. Ang pagbabantay sa akin ng nanay ko ay isang pagdurusa. Para hindi ako makadalo sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, sinubaybayan niya ang bawat kilos ko. Sa sandaling tumingin ako sa aking telepono, itatanong niya agad kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sinusundan niya ako kahit saan, na parang anino. Sa ilalim ng kanyang patuloy na pagmamanman, hindi ako makapunta sa mga pagtitipon o makapagbasa man lang ng mga salita ng Diyos sa bahay. Alam kong karaniwang nakakatulog ang nanay ko bandang alas 8 o alas 9 ng gabi. Kaya hinihintay ko ang oras na iyon para lihim na magbasa ng mga salita ng Diyos. Mahirap man, pero ang makabasa ng mga salita ng Diyos ay nagdulot sa akin ng kaligayahan. Habang sinusubaybayan siya, patuloy ding ginamit ng ina ni Kim ang pagmamahal ng pamilya para kunin ang kanyang loob at pahinain ito. Sinusubukang yanigin ang kanyang pananalig at ilayo siya sa Diyos. Ayaw saktan ni Kim Yong-shim ang kanyang ina, pero mas lalong ayaw niyang ipagkanulo ang Diyos. Nakaramdam siya ng matinding panghihina at paulit-ulit lang na dumaing sa Diyos. Hinihiling na palakasin ang kanyang pananalig. Nabalitaan ng isang sister sa iglesia ang tungkol sa aking suliranin at pinadalhan ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang postahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpostahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na sa panlabas, ang nanay ko ang humahadlang sa akin. Pero sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan sa espiritual na mundo. Nakikipagtunggali si Satanas sa Diyos. Katulad lang ito noong nawala kay Job ang kanyang ari-arian at mga anak. Nasa likod nito ang panunukso ni Satanas, pero sinusubok din ng Diyos si Job. Gustong makita ng Diyos kung makapaninindigan si Job sa kanyang patotoo sa espiritual na labanang iyon. Sa huli, napagtagumpayan ni Job si Satanas dahil sa kanyang pananalig at pagpapasakop sa Diyos.
at nagdala siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang paghadlang at pagmamanman sa akin ng aking ina ay mga pagpapakana ni Satanas. Ginagamit siya ni Satanas para limitahan ako. Nagsasabi ng masasakit na salita para pahinain ang loob ko. Sinusubukang sirain ang aking pananalig at ilayo ako sa Diyos para ipagkanulo ko siya at mawala ang aking pagkakataong maligtas. Ang pagkaunawa rito ay nagbigay sa akin ng kaunting pagkilati sa mga pakana ni Satanas. Naging determinado akong sundin ang halimbawa ni Job at pagtagumpayan si Satanas sa espiritual na labanang ito. Gaano man ako subukang pigilan ng aking ina at kapatid, hindi ko itatatwa o ipagkakanulo ang Diyos. Amen! Nang makita ng ina ni Kim na hindi siya kayang tinagin ng pagmamahal ng pamilya, nagdala siya ng 11 prayer minister mula sa simbahang Katoliko sa kanilang bahay para subukang ilayo siya sa makapangyarihang Diyos. Sa pagsandal sa Diyos at sa paggabay niya, hindi nakipagkompromiso si Kim sa kanila. Pagkatapos nito, lumago ang pananalig ni Kim at nagsimula siyang maghanap ng mga pagkakataong dumalo sa mga pagtitipon sa labas ng kanyang bahay. Sa isang pagtitipon, nabasa niya ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na tumulong sa kanyang maunawaan kung paano gumawa ng tamang pagpili kapag nahaharap sa paghadlang mula sa kanyang pamilya. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan, ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayo mangmang sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang nauna, at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagpili sa pagitan ng alinman sa inyong mga anak, misis at mister, o ako, pinili ninyo ang nauna. At sa pagitan ng mga kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang nauna. Kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang nauna pa rin kaya? Bibigyan pa rin ba ninyo ako ng pagkabigo at masakit na kalungkutan? Ang puso ba ninyo ay magtataglay pa rin ng kaunting pagkagiliw lang? Hindi pa rin kaya ninyo malalaman kung paano aaliwin ang puso ko? Sa sandaling ito, ano ang pipiliin ninyo? Amen. Nang hadlangan ng aking mister, kapatid, at ina ang pananalig ko, napuno ng takot at pagkabalisa ang puso ko, at naging sunod-sunuran ako sa kanila. Kahit na gusto kong paluguran ang Diyos, nang usigin ako ng aking pamilya, ni hindi ko man lang matatag na naipahayag ang aking determinasyong sumunod sa makapangyarihang Diyos. Nag-alala ako tungkol sa pagkakasundo ng pamilya, nanginginig sa takot at palaging nababalisa. Ang totoo, walang puwang ang Diyos sa puso ko, at wala akong may takot sa Diyos na puso. Nakita ko kung gaano ako kamakasarili at kakasuklam-suklam. Nakukonsensyang nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, alam kong hindi kita napaluguran dahil sinusubukan kong panatilihin ang pagkakasundo ng pamilya. Pero mula ngayon, gusto kong manindigan sa aking patotoo at bigyan ng kahihiyan si Satanas. Pakiusap, bigyan mo ako ng pananalig. Handa akong palugurin ka. Pagkatapos magdasal, nagkaroon ako ng pananalig. Kalaunan, natuklasan ng ina ni Kim na dumadalo pa rin ito sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, ay pinapunta niya ang tiyuhin ni Kim, isang Kristiyanong pastor, para subukang pigilan ito. Binatikos din si Kim ng kanyang mister at anak, at sinubukang hadlangan siya sa pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Sa harap ng walang tigil na pag-uusig ng kanyang pamilya, sa wakas ay sumandal si Kim Yong Shim sa Diyos at ginawa niya ang tamang pagpili.
Sa pagkakataong ito, nagpasya akong hindi ko na itatago sa aking pamilya ang aking pananalig. Tinawag ko ang aking mister at ang aking anak at sinabi ko, mula ngayon, walang sino man ang hahadlang o makikialam sa aking pananalig sa makapangyarihang Diyos. Ito na ang mga huling araw at ang aking sinasampalatayanan ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kung seryoso kayong magsisiyasat at maghahanap para sa inyong sarili, malalaman ninyo na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Hindi mali ang pananalig ko. Sa pagsunod lamang sa mga yapak ng kordero, tayo magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Ngayon, nilinaw ko na ang aking saloobin sa pananampalataya ko sa makapangyarihang Diyos. Huwag na ninyo akong pakialaman muli. Pagkarinig nito, napagtanto ng aking asawa at anak na walang saysay na pigilan pa ako, kaya hindi na sila umimik. Sa paulit-ulit na mga espiritual na labanang ito, nakaramdam ako ng takot at panghihina at maraming masakit na luha ang ibinuhos ko. Pero palaging nasa tabi ko ang Diyos. Pinoprotektahan at sinusuportahan ako. Tinutulungan akong manindigan laban sa mga pambabatikos ng aking pamilya. Mulit-muling ginamit ni Satanas ang aking mga pinakamalapit na kamag-anak para pilitin akong magpasako, para talikuran ko ang aking pananalig at itatuwa ang makapangyarihang Diyos. Pero dinadaig ng karunungan ng Diyos ang mga pakana ni Satanas. Sa patnubay at pamumuno ng mga salita ng Diyos, nabigo ang mga pakana ni Satanas, at lalo pang tumibay ang aking determinasyong manampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.